Siyempre, ultimate idol pa rin ng recording artist at licensed pilot na si Jana Saplan, si Sarah Geronimo. Aside from that, binanggit pa niya ang ilang OPM artist na gusto niyang makakolab. Panoorin po natin ang BTR. Of course, my dream is with Miss Sarah G. As a total performer, I have no words. I always say this in my interviews. Siya talaga yung show makulab. I can't wait to sing and dance with her together. But in this generation, if I can choose, siguro sila may Chata. Yung mga generation ko sila may Chata, maybe John G, and Beanie, maybe, of course. And when it comes to bands, I love Ben and Ben. I am a fan of their work, Eraserheads as well. But kung dream lang po talaga, Miss Sarah G is on top of my list. And of course, sa mga pop groups, I'll include SB19 na rin. Yan! Ba't gano'n? Yan! Oo, yes! Yes! So, very vocal naman talaga itong si Jana Saplan. Kahit noon pa na-interview natin na malit pa ba siya doon? Yes. No, bata pa siya noon. Talagang si Sarah G talagang idol niya. Oo. Kaya nga sabi niya, actually si Sarah G, bukod kay Sarah G, ay nga binigay niya sila Beanie, yung SB19. Pero sabi daw niya si Sarah G yata parang hindi niya pa collab talaga. Hindi pero pa. parang hindi pa rin daw niya napapanood yung buong concert. Di ba? Yung parang nakasama niya lang sa concert pero parang product lang yata siya. Pero hindi talagang silang magkasama daw, magjujuwit, di ba? Pero in fairness sa kanya, di ba? Dahil sa husay po sa pagkanta nitong Jana Saplan at di ba maganda, lalong gumanda ngayon, di ba? Ay, napansin ko Ang talaga. ganda. Lalo na ngayon, nagdadalaga na. O, dalaga na talaga, di ba? Grabe, ang ganda na ng face niya talaga. At saka alam na niya yung tamang paglalagay ng makeup sa ano niya, sa mukha niya, di ba? At dahil nga sa ano siya friendship, dahil alam naman natin kung gaano kahusay kumanta si Jana Saplan, kaya naman siya yung kinuha ni Ricky Rivera para kumanta nung kantang Panginoon, pangunahan mo ang pagbabago. Congratulations sa iyo, Jana Saplan. Yes. Yung napaka-meaningful ng kanta talaga. Correct. Lalo na sa nangyayari ngayon sa corruption. ating pamayanan, di ba? May gulo, may mga... Pamayanan? Pamayanan. Pwedeng gamitin ng pamayanan, no? Ano yung pamayanan? Pamayanan, gobyerno. Ganon. Okay. So, sa nangyayari ngayon, nakawan, corruption, talagang itong kanta na ito ginawa para sa ganyan. Pero diba? ang tatapa ng lyrics, True. di ba? Talagang doon, meron nga doon pinag-usapan namin ni Daddy na pinatagal na doon isang word na parang nagko-curse sa pamilya, yung ganun, di ba? Kasi parang yung gawain ng halimbawa isang corrupt, dinadamay yung pamilya. Pero sana, Panginoon, bumaba ka na, dumating ka na, sabi ng part ng kanta, Panginoon, dumating ka na para ngayon, parusahan yung mga corrupt. Napapanoon talaga yung kantang yun ni Jana Saplan. Kaya nga siya sabi pa nung ni Ricky Rivera, hindi Rivero, Rivera, kasi hindi artista. Ito si Ricky Rivera, si Jana daw kasi para siya yung yung sa panahon ngayon ng bagong henerasyon. Millennial. Siya yung parang in English. Gen Z. Gen Z. Parang siya kinatawan ng bagong henerasyon kasi naman talaga maganda, magaling kumanta at mabait daw talaga. Sila talaga ang susunod, di ba? Kaya kawawa kung hindi kikilos talaga. Kung kailan, ngayon na. Yes, Sister Estela Elaban, di ba? Sabi ni Ate Beth, congratulations sa Parang Ate ganun Beth. kasi, ang gusto ipahawatig ng nung kanta. Kasi may mga susunod na henerasyon na kawawa naman. Lalo na ngayon, di ba? Diyos ko, grabe ang taas ng bilihin. Ang dami natin mga kababayan na kawawa na hindi alam kung saan kukuha ng pambili ng pagkain. Tapos, kinukurap lang ng mga ibang politician. So, hindi makakabili ng Noche Buena ang 500. Hindi talaga, hindi Ikaw kakayanin. nagluluto ka. Gusto kong tanong ito isingit Talaga ba nakakabili ng Noche Buena ang 500 Diyos ko, pesos? sa ngayon, kahit nga yung mga gulay lang na pag bumili ka, Diyos ko, kulang na kulang ang 500 mo. Ang sibuyas, ang mahal. Ang kamatis, isa 5 piso.
nagulat ako. Kanta pa. Diba? So, ayun nga, napapanood po yung kanta ni Jan Saplan, ang Panginoon, pangunahan mo ang pagbaba. At saka, ang galing ng pagkakanta ni Jana doon sa napanood natin sa video. Lalo na yung live. Live yung ganda ng boss. Tsaka ramdam na ramdam mo talaga. Feel na feel talaga ni Jana yung pagkanta. Yes, swak na swak talaga ang boses niya doon sa kanta. Kasi yung boses kasi ni Jana, alam mo yung may puso, yung gano'n. Pag kumakanta, may puso. Hindi yung iba, sa gusog ng sigaw, no? Meron gano'n, di ba? Yung birit-birita. Pero si Jana, kumakanta with the heart. Yes, totoo. Tsaka pop singer kasi siya. Yes, correct. Congratulations, Jana.